which afflicts humanity has its origin in the mind and can only be cured by restoring the mind to health. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa ating pong mga masugid na manonood sa araw pong ito. Lubos po kami nagpapasalamat dahil muli na naman po kayong sumubaybay. At ngayon po, tawagin niyo na po yung pamilya niyo, yung inyo pong mga kaibigan. Call all of your colleagues to watch Kaalamang Pangkalusugan because we're going to start the program with a prayer. Let us pray. Our gracious Heavenly Father, thank you so much, Lord God, for the wonderful week that you have given to us. Thank you for all the blessings that you have empowered to each and every one of us, O Lord. And we pray, Father, that you continue to help us to forgive others and to forgive ourselves, especially, Father God, regarding the 8 laws of health. We pray, Father, that you help us to change our lifestyle, change our view about health, and may you help us, O Lord, to manifest the character of Christ in ourselves, because we humbly ask all these things for the forgiveness of our sins. In Christ's holy name we pray. Amen. Mga kaibigan, pinag-uusapan natin ang napakainit na topic regarding po saan? Sa atin pong brain, sa atin pong kapaligiran, especially sa atin pong technology nowadays. Doc, alam mo, ang ganda ng pasimula natin. Alam niyo po yung binasa po natin, mga kaibigan. It is found in Messenger of the Lord, page 331. And 1872 pa lang. Anong sinabi? Mrs. Ellen G. White urged physicians to cure the body through the mind. Bakit daw po kaya? Because a great deal of sickness which afflicts humanity has its origin where? In the mind, and can only be cured by restoring the mind to health. Ang ganda, Doc, no? Actually, kaya pag pinag-usapan natin yung pinaka-major parts of the body, ng katawan, nakitang-kita mo na pwedeng mawalan ka ng binti pwede kang mabuhay ka na isa lang ang kidney mo Pero ang ating hindi nabibigyan ng tuon, na ang huling-huling nawawala o bumibigay kumbaga sa nagpapatakbo ng sasakyan, yung driver o yung kapitan o yung pilot. Kasi nasa pilot ang puso nung kasiguruhan ng kung paano masiguro na magiging ligtas sa anumang uri ng problema ng anumang bagay na kanilang ginagawa sa buhay. Kaya this is something for us to remember that the brain must be taken care of by just allowing ourselves to understand the major parts of the body, which is the main organ who will, used by God to follow exactly with the rules of life. So kung pag-aaralan natin itong brain, ang sabi nga sa Adventism 252, the brain, our diet has something to do with our mind and in our disposition. So, ibig sabihin, katulad ng mga dinidiscuss natin tungkol dito sa 1 Corinthians 10:31, na ano man ang ating ginagawa, kung nagsisikain man kayo, nagsisino man, gawin niyo yung tama. Sangayon sa kaluluwalhati niya. Kaya kung titingnan natin itong kalagahan ng kabuuan ng pagkatao, na nandito yung tinatawag na kakayanan kung paano maintindihan natin yung purpose ng Panginoon kung bakit naririto tayo. Kaya binigyan tayo ng guidelines, kumbaga sa isang bahagi, na meron tayong, buti nga ngayon, nauso na yung mapa Ilalagay na lang sa cellphone, i-guide ka kung saan ka pupunta. So, ibig sabihin nito, napakalaking tulong ito. Ginagawa na talaga lahat ng kapamaraanan para lang makasiguro na hindi tayo malilito. Sa akin naman, ito namang law of God, habang pinag-aaralan ko. Kung titingnan natin, bakit ang sabi nga nila inahati sa dalawa? Kasi yung first part, yung first 4 commandments, pagmamahal sagad yan Yes. Hindi ba, ano nga unang utos? Love, thou shall not have other gods before me. Right? Ano nga yung pangalawa? Yung pangalawa is, thou shall not Make any graven image. Oo. Tapos sa pangatlo, maraming guilty rito. Thou shall not take the name Of the Lord in vain. Pero lalong napakalaking maraming guilty rito. Naku, ito na Yung Doc. remember. Yes. Kaya remember the Sabbath. Alalahanin talaga. To keep it what? Holy.
Ano nga yung paliwanag mo kung ano mga susunod pa ron? Yung Siyempre, yung ika-5 natin, we should always remember, especially tayong mga anak, we should we should honor our father and our mother. para humaba yung buhay. Yung pala yung Yes. sikreto ng to prolong life. Kaya kitang-kita natin dito na yung first 4 commandments, tumutukoy ito sa pag-ibig sa Diyos. At kung babasahin natin ang Psalms 119, Psalms 19:7, yung the whole chapter, pinakikita rito yung forever to, hindi ito po pwedeng mawala. Pangalawa, perfect, sakdalang kautusan at banal. At ito ay pag-ibig sa sangkatauhan. Dahil kung talaga ang tao ay merong pamantayan sa kanilang buhay, walang kaguluhan. At ang pinakamabigat dito, yung unang bahagi ng 10 Commandments, mahalin mong Panginoon. Kaya sabi sa Matthew 22:37, love your God with all your heart, with all your mind. So, ibig sabihin, dito manggagaling yung kung paano mamahalin ng God. At doon naman, love your neighbor. Habang pinag-aaralan ko itong love your neighbor, nung una, ang understanding ko rito, yun lang yung mga kapitbahay ko. Pero ito pala tumutukoy sa lahat ng tao sa kapaligiran mo. Consider ito bilang kapitbahay mo. Na kung paano may namahal, di ba sabi, mahalin mo ang love your neighbor as yourself. Yes. So, ibig sabihin, mamahalin mo sila. For example, alam mo na napakaraming mga tao yung, kunyari, for example, nagkaroon ka ng idea na nalaman mo na ganung araw, ganung oras ay magkakaroon ng malakas na lindol sa inyong lugar. Anong gagawin mo kung mahal mo yung tao? I-inform ko sila na ganitong oras, ganitong araw magkakaroon ng lindol. Ganun ang ginagawa ng tinatawag na Weather Bureau na katulad nung nangyari sa Tacloban ay binigyan sila ng paalala na magkakaroon ng ganung lakas ng bagyo na maaaring ang mga tao ay mga matay. Pero ang mga tao, anong ginawa nila? Binaliwala lang. The same thing dito sa nangyayaring yun. Ano ang isa sa pinaka-major na dahilan kung bakit ang mga tao ngayon ay para bang hindi na nila napapansin na tayo nabubuhay na sa bahagi na napaka-sela na kapanahunan. Na kailangan din nating malaman kung ano yung mga paalala na dapat natin matutunan. Para in that way, we will be prepared enough to meet that kind of situations of what we are now seeing and witnessing within our environment. And that's what this kaalaman pangkalusugan all about. That we are here to give you more informations, more awareness, knowledge, and wisdom for us to realize that we have part ng family ng Panginoon. Amen. Kaya kung tayo man ay mag-uusap ngayon tungkol dito sa mga bagay-bagay na maraming alam ko na epektado at tatamaan dito, pero ang purpose lang nito, magkaroon ng choice ang tao. Yes. Tsaka ma-inform At sila. ito yung power na binigay niya sa utak ng tao. Yes. Kaya pag sinabing ito yung dapat nasusunod, dapat nating alagaan ito. Dahil ito yung nagpapatakbo ng buong The controlling system. ng buong pagkatao ng tao. Kaya kailangan talaga para sabi nga ni Miss White, to raise the standard daw ng morality. Kailangan daw palusugin muna natin ng mga tao. Yes. Paano pagagandahin ng moralidad ng kapaligiran kung puro may sakit na? Wala na sa normal yung controlling power, yung kanilang kaisipan. Kaya itong bagay na ating pinag-uusapan ngayon, tutok lang tayo talagang, sabi nga, diretsuhan na. Totoo, Dok. Wala tayong palalagpasin dito. Kasi even us, no, sa ating pong mga manonood, napapanood nyo kami, napapakinggan nyo lahat ng topics dito sa Kaalamang Pangkalusugan. And yet, hindi po ibig sabihin nun, mga kaibigan, ay nakaligtas na kami, hindi na kami kasali ni Doc dahil kami mismo. Kasi Doc, di ba tayo yung kumbaga messenger at alam mo Doc, yung tipong naniniwala ako no, na talagang may calling ang bawat isa po sa atin mga kaibigan. And one of the things that will really testify doon sa pinag-uusapan natin, yung nakalagay po sa libro ng Messenger of the Lord. And it says there, kasi 1872 pa ito, isipin mo, Mrs. Ellen White urged physicians. And it's still updated at this true. time. It means that this is something that people really, yung maintindihan talaga, na hindi ganun kadali itong kung ano man yung ating nabinabahagi sa ating mga kababayan. I agree, Doc. At ito na po mga kaibigan, in Messenger of the Lord, it says there,
Ancient medical science attested that the mind and body cannot be separated. But this truth has not always been translated into medical practice. In the latter half of the 20th century, medical research generally affirmed not only that health and happiness are intertwined, but that faulty emotions patterns can actually cause disease. Isipin mo, Dok, no, sa ating pong mga manonood, hindi po pala biro na sasabihin natin na, ay hindi, okay lang yan, kumain ka ng ganito kasi pampalinaw ng mata, pampatalino, ganyan-ganyan. Pero yung katawan pala natin, pag kunyari, kulang tayo sa tulog, ganito yung ginagawa natin sa gabi, sa madaling araw, or sa umaga man, dapat pala hindi natin pinaghihiwalay dahil kung ano po ang ating pong kinakain ay nakikita po yon sa ating pong pangangatawan. Kung ano po ang pinasok natin sa bibig, kung ano po ang epekto nito sa ating katawan, ay siya nga namang talagang makikita natin, Kaya Dok. nga sabi, you tell me what you eat. Yes! And I will tell you who you are. Kaya kung pag-aaralan natin talaga, anything na gagawin natin, kasi ang isang bahagi na pagkain ng kalusugan, hindi lang naman yung normal na pagkain na kinakain natin. Kung ano yung dumarating o na-absorb ng ating katawan. For example, music. Siyempre, ang music, merong bahagi yan kung paano pumasok sa ating brain. Kaisipan, totoo. Kasi yung tinatawag na rhythm o yung bahagi na pag nakadinig ka pala ng music, ng isang bagay, diretso pala pag napakinggan mo sa tainga mo. Kumbaga sa ano, Dok, ang ibig mong sabihin, Dok, sa atin po mga manonood, wala tayong music barrier. Lahat i-absorb Diretso eh. natin. Kaya pag nakadinig ka nung kantang nakakaiyak, umiyak ka agad eh. Pag Emosyon agad. Emosyon Nadadala mo eh. ka. Kaya ka hypnotize yun eh. Pangalawa, pag nakadinig ka nung rock music, yung modern music, yung ang tawag nila itong contemporary o liberal music, ito yung mga modern 4-beat. Eh, siyempre, yung heartbeat natin, siyempre, ang brain mo, malilito yan. Dahil siyempre, ang normal rhythm o yung biorhythm o yung tinatawag na beat ng ating heart, 4 beats. 4 beats. So, ang point dito ay nagkakaroon ng problema sa brain. Kaya nung pinag-aralan nito, Neil Needley, isang expert sa brain, nakita niya na isa pala ito sa sumisira ng utak ng kabataan. Kaya yung mga drug addict, ang music nila rock. Yung talagang dug, gumagano grabe, talaga yung nakapasok puso. yan sa Christianity. Kasi imagine, lalagyan na lang spiritual lyrics, tapos ang timing nila ay contemporary. Kaya i-advise natin, dahil brain ang pinag-usapan natin dito, dahil pinag-usapan natin ng mga nakaraan, itong gadget, itong tinatawag na internet, o Android, o Facebook, na merong talo pa yung addictions na nakukuha natin sa karamihan ng mga drugs na yan, o shabu. Eh, ito rin palang tinatawag na Facebook eh, lume-level din pala dyan. Totoo, Dok. Kaya kung sasabihin natin na hindi ka addict, lahat ng tao ngayon, believe me, subject tayo talaga na kailangan labanan ito. Ngayon, pag-usapan natin, siyempre, tuloy-tuloy na ito. Ang pag-usapan naman natin siguro ngayon, radiation. Ano yung epekto ng gadget sa utak ng tao? Meron bang bahagi ang science tungkol dito? Kung ano mga katibayan na yung ating ginagawang laruan. Alam mo, ginagawang laruan ito eh. Ginagawa na nila, nandiyan na yung laruan sa halip na kami nung araw kasi ang laro namin. Una, habulan, muro-muro. Active sports no? Sa labas. Meron kaming, yung mga kababayan, piko. Yes, Yung piko. nakapanahonan. Step, no? Yan ang mga inabutan ko. Tapos meron pa kaming yung Patintero. tarumpo. Trumpo. May Yung- tumbang preso. Oo, tumbang preso. Maraming laro. Habulan. Luksong baka. Merong kabilang grupo kayo, siguro mga 500 feet yung layo. Okay. Yung may isang padadalang isa, habulin nila pabalik. Oo. Pag inabutan, kuha nila yun, ubusan. Kanya-kanya, kaya pabilisan ng takbo. Kaya active kami. At meron pa kaming farming during elementary. Tinuturuan kami magbini at tinuturuan kami magtanim. Hindi ka po pwedeng matapos ng elementary, mula grade 1 hanggang grade 6. Meron kaming garden, kanya-kanyang garden. Oo, plat. Alam nyo, mga kaibigan, feeling ko tuloy nawala parang na eh. kaedad ko na si Doc. Wala na eh. Feeling ko tuloy, Doc, kaedad na kita. Eh, Kasi hindi mo tayo inabutan nakakala- ko yan. Hindi mo tayo nakakalayo. Marami na sasabi, magkaedad na nga raw tayo. Eh ano naman magagawa ko? Eh talaga, tayo ng sabida. Sabida. Pero
Pero alam niyo po mga kaibigan, totoo po yun. No? Kasi binanggit kanina ni Doc yung regarding po sa music natin. And let us remember, di ba pinag-usapan po natin mga kaibigan that we have 5 senses. Yung una, sa eyes natin. Yung nose natin, sense of smell. Sense of taste. Sense of hearing natin. At yung sense of touch natin. So lahat yung mga senses na yan, gagamitin po yan ng kaaway para ano? Para makuha niya tayo, para maingganyo niya tayo doon sa mga addiction na binibigay niya na nasa harapan natin, na hindi natin alam. And a study conducted po mga kaibigan, nagulat din ako, alam mo Doc, that Facebook talaga is one of the reasons why maraming depressed na mga kabataan, na mga tao. Kasi nga naman. Saka inuubos yung panahon mo. Nandun na lang yung time mo. Oo, tapos wala ka ng time nakafocus. mag-exercise. Wala ka ng time mag-prepare ng pagkain mo. Wala ka ng time sa mga anak mo. Wala ka ng time sa magulang mo. Totoo yun, Kung Doc. pagkaminsan, yung pagkain mo, kung anong oras mo na lang gustong kumain. Pag minsan, hindi pa. At isa yun sa epekto, mga kaibigan. Di ba, pinag-usapan natin, mga nakaraang episodes natin, pinag-usapan natin kung ano ba yung mga simptomas, kung bakit tayo, paano natin malalaman na tayo po ay addicted na. At yun ang nakakatakot, Dok. Kaya sa atin pong topic ngayon, mga kaibigan, is radiation an intervention? Naku, Dok. Doon na nga lang sa yung magpapa-x-ray ka, nilalagyan ka pa ng anti-radiation na. Yes, Kasi oo. pag dumiretso, delikado eh. Ano ba pagkakaiba ng radiation yun? Kaya nga, Dok. Kaya simulan natin, mga kaibigan. In EPA.gov 2018, ang sabi po dito sa United States Environmental Protection Agency, ionizing radiation has sufficient energy to affect the atoms in living cells and thereby damage their genetic material. Ano po yung genetic material natin? Yung DNA natin. Kung ano po yung composition ng katawan ni Doc, kung anong composition ko na galing sa amin pong mga magulang. Ito pa. Fortunately, the cells in our bodies are extremely efficient at repairing this damage. That's why nga, the last episodes natin dito sa Kaalamang Pangkalusugan, di ba Dok, pinag-uusapan natin ang repair ng brain. May repair ang brain, may repair ang lungs ng 9 to 11, may repair ang tiyan, may repair ang kung ano man yung organs natin, nagre-repair po siya. But it depends on sa atin pong kinakain, sa atin pong pinapasok, sa atin pong katawan. Di ba Dok? Saka yung repair pala, nagre-repair yan during night. So katulad na nabanggit mo, 9 to 11 lang lungs. Eh paano kung natulog ka? Alas 12 na. Naku, wala na. O edi paano naman yung repair o yung Yes. regenerations ng lungs mo? That's why there is accumulation ng mucus. Kaya nagkakaroon tayo ng mga plema. Naku, Saka bakit yung, kaya? yung tubig pala ng katawan ng tao, pag napupuyat ka, masyadong nagagamit ng katawan. Yes, so totoo Kaya marami yan. nagkakaroon ng dehydrations without even knowing it. Kaya po kapag nagpupuya tayo mga kaibigan, dapat mas mataas, mas malakas tayong uminom ng tubig. At ito pa, included po doon sa study po mga kaibigan. However, if the damage is not repaired correctly, a cell may die or eventually become cancerous. Naku, Dok. Radiation po ang pinag-uusapan natin mga kaibigan, and we are just reading studies. Now, let's proceed. Ano ba itong tinatawag natin na ionizing radiation? According to Centers for Disease Control and Prevention or CDC, ionizing radiation is a form of energy that acts by removing electrons from atoms and molecules of materials that include air, water, and living tissue. Ionizing radiation can travel unseen, hindi nakikita mga kaibigan, and pass through these materials. Ay. Naku, So, Dok. ibig sabihin ito yung tinatawag. Di ba meron daw ng mga nagsalasalabat na ilaw na hindi nakikita. Yes. Yung parang tinatawag na laser light. Na nagsalasalabat yan. Pero ito yung mga, kumbaga sa minerals, di ba, merong mga minerals na pag ininom mo yung tubig, di mo naman nakikita. Na talagang very, tiny. Na para masala mo yung mga ganung uri ng mga pulse minerals, gagamitan mo ng 0.3 size of micron. Ang 1 micron, Parang kasing nipis ng ating buhok hip. natin. Yes. So, ibig sabihin, talaga hindi mo makikita ito. Mas matindi pala yung tama nito. Grabe, Yung mga Dok. unseen nito, itong mga hindi nakikita ng mata to. Talagang, kumbaga sa hinang,
ay wala ka nakikitang apoy na tumatama, pero bubutasin yung bakal nito. Totoo, Dok. Kaya sa katagalan, talagang matibay lang talaga lumalaban, pero ang tanong, hindi natin kaya i-challenge ito. You cannot challenge that kind of situations of what we are now witnessing in our modern time. That's why I am emphasizing or telling our people that we must also be vigilant with these kinds of scenario that we have. Alam mo, Dok, ang ganda nun, no, sa atin pong mga manonood. Kasi talagang hindi po natin makikita. Alam niyo po, yung mga cell sites natin, yung ating pong mga cellphones, pinag-usapan natin yan. Sumasaga po yan ng ng radiation. Di ba? Yung tipong, asan ba yung signal? Asan ba yung signal? Kaya umiinit, pangalawa, hindi mo napasin, umiinit ang tainga. Pangalawa, yung nabanggit nga natin, yung mga daliri na pindot ng pindot, text ng text. Yes. Later on, magkakaroon ng carpal tunnel syndrome. Tunnel syndrome. At hindi din yun. Yung ating tinatawag na stiff neck syndrome natin, di ba? Nakaganong ka na lang. Okay. Nako, ito pa mga kaibigan. Tapos pupunta ka ngayon sa ospital. Dok, paano ba ito? May akong naramdaman, may stiff neck ako. Dok, masakit yung mga kamay mo. Inumin mo lang to. Yun na. Nako. Puro gamot. Pero hindi naman talaga yun ang dahilan. Yes. Kaya ang mangyari, gumagastos ka, ang problema mo yung katigasan ng ulo mo. Kaya ako rin lang kaya nga ako, bihira ako na rin gamitin ito, mga ganito na ginagamit ko. Wala ka nang laro dito makukuha. Talagang call and text lang. Yes. O di pag may tumawag, inilalayo ko pa. Oo, speaker mo na lang, Dok. Pero guilty pa rin ako pag masyadong matagal. Totoo din, Dok, no? Kasi kahit nga in 2G, 3G nung araw, marami rin nakaka-cancer sa brain Lalo na yung mga manggagamot na ang daming pasyente tumatawag araw-araw Kaya ito na, mga kaibigan, itutuloy-tuloy na po natin. Ito pa po ang isang bagay na nakakabigla. Pero for sure, Dok, hindi na ito nakakabigla kasi ang tagal na po, mga kaibigan. And even si Mrs. White, noong 1872 po, kasi ay sinasabi na. Nakahanap naman ng writer na updated na, nahulaan pa yung mga kung ano yung dapat na hindi natin dapat na gawin. Wala pang radiation nun, Dok. Noong mga panahon nila, wala pang cellphone, wala pang ganun, mga kaibigan. Pero ito po, exposure to very high levels of radiation, such as being close to an atomic blast, can cause acute health effects. Ano po kaya yung mga effects nun? Ito po, mga kaibigan, skin burns and acute radiation syndrome. Ngayon, ano kaya yung acute radiation syndrome? This is radiation sickness. Ngayon, ano na naman yun? Gladens, Doc Tam, ano na naman yung sinasabi niyo radiation sickness? Radiation sickness, mga kaibigan, is a very high level of radiation, exposure of 0.75 gray or 75 radiation, delivered over a short period of time, can cause symptoms such as, ito po, mga kaibigan, yung paggamit natin ng gadgets natin, yung paggamit natin ng mga computer natin, yung pakikipag-usap natin sa cellphone natin, mga kaibigan, ito po, for a short period of time, ito po ang mangyayari po sa atin. Ang simptomas ay nausea and vomiting within hours and can sometimes result in death over the following days or weeks. Isipin mo, Dok. Mabigat ito. Alam mo, Dok, naalala ko tuloy, no, sa atin pong mga manonood, if you happen to know someone na meron na mga magulang po na nagkaroon sila ng baby na bigla na lang namatay, yung tinatawag natin na SIDS, ay SIDS. Ang ibig sabihin pala po nun ay biglang namamatay talaga, sudden na death syndrome talaga siya sa ating mga newborn babies. Pero tingnan po natin, mga kaibigan, ang sabi po dito, nausea and vomiting within hours, tapos pwede ka nang mamatay agad in just a few days or weeks. Isipin mo, Dok. Tapos iiyak yung nanay, sasabihin niya bakit kinuha yung anak. Katulad nga nabanggit nga natin na, kunyari, for example, may anak ka, gamit ka ng gamit ang cellphone. Yung layo pa lang na aabot nito, 30 meters Kaya kung ang buong pamilya ay may mga cellphone, di hawa-hawa. Kaya merong mga patotoo na yung subukan mo na pumunta ka sa isang lugar na wala kang cellphone, ilang buwan ka doon, alam mo, iba yung health mo. Totoo, Dok. Bigla ka na lang may restoration. Ang lakas mo. Nawala na yung effect ng radiations Siyempre, negative ion yan Doon magsisimula yung mag-function uli yung brain mo. Talagang number one na makasira ng brain ng radiation. Lalo na nung tumataas na yung tinatawag na yung
signal. Di ba, nung una, 4G. Oo. Ngayon 5G. Yes. Alam mo ba yung lakas ng 5G? 10 times ang power nun. Yun nga lang 4G, ang lakas na eh. Ngayon, kaya ba nating i-challenge ito? Oo. Natutuwa ka dahil ang bilis mong hanapin. Ang tanong, ipagpapalit mo ba yung kalusugan mo rito? Hindi, Dok. And then, pag bumaba ang immune system mo, and then, sinong sisisihin mo? Kaya nga. Kaya ang payo natin sa mga viewers natin ngayong hapon, we are not here to put down anyone or to create some sort of, what you call it, yung para bang masyadong extreme. Kasi maraming ganyan eh. Pag sinabi mong hindi maganda self, napaka-extreme mo naman. But extreme ba yung ayaw mong Nag-i-inform lang at tayo. ma-addict ka? Yes. Hindi naman. Isa, tinanggal, alam bang addict din ako sa Android? Mula umaga, hawak ko yan, pagising. Aba. Ay nako, pag tingin ko yan, titingin na ako. Ang Scroll na ang lang. tawag nito list, anong latest? Totoo, Dok, Hindi diba? titingin ka sa social media. O ano na nangyayari. Kaya nga, doon ka Maya-maya, makikibalita. naka 1 hour ka na. And then, maya gaganon ka. Pagod na yung mata mo. Pagod na yung mata mo. Eh, sabi ko sa sarili ko, nung malaman ko lahat ito, hindi ko kayang sacrifice yung mula pagkabata ko. Hindi ko alam kung ano magiging future ko. Ngayon, bilis ako ng Panginoon, naabot ko yung pangarap ko. Dapat, enjoyin ko naman yung pinaghirapan ko. Tapos, bibigay ka lang. Magiging uli-aning ka na, magiging malimutin ka na. Ni mga kaibigan mo nung araw, hindi mo na maalala yung pangalan nila. Yun ba yung quality ng buhay na ating pinaghahandaan? Nasisirain lang nito. Mas pipiliin ko pa, mamundok na lang ako. Ayan. Hindi, to be honest with you. Oo, totoo yun, Dok. Alam mo, sa totoo lang, kahit ako din kung ako papipiliin, gusto ko na talagang umuwi ng probinsya sa atin pong mga manonood. Pero alam mo, Dok, hindi doon nagtatapos. Kasi meron tayong example dito sa radiation na to. Alam niyo po ba, mga kaibigan, ang most at risk po ay yung ating pong mga healthcare providers, especially our RadTechs. Kasi alam niyo po, ang isang example dito, 18,000 chest x-rays distributed over your entire body in this short period Wow. can cause. 18,000 serious chest x-ray? Oo. Isipin mo do kung ilang pasyente ang nagpapa-x-ray sa isang nakashift na 8 hours. Matindi yun, Dok. Mga kaibigan, we are just informing you. And now, let's continue. Acute radiation syndrome is rare, hindi daw po madalas, and comes from extreme events like a nuclear explosion or accidental handling or rupture of a highly radioactive source. It can also result in a long-term health effects such as cancer and cardiovascular disease. And exposure to low levels of radiation encountered in the environment does not cause immediate health effects, but it is a minor contributor to our overall cancer risk. So, ibig sabihin, hindi porket po sasabihin natin na konti lang yung radiation nito, ay minsan lang ako gumamit ng cellphone, ng gadgets, ng internet, ganyan. Pero, it is a minor contributor to our overall cancer risk. Kasi, before alam mo, Dok, Naiipon din yun eh. Alam mo yung Yes. patak ng tubig? Patak lang naman eh. For example, Hindi mo meron kang papansinin. alulod, patak ng patak. Alam mo, within a day, butas yung lupa. Lumalalim. Oh, for example, minsan lang naman ako gumamit ng cellphone. Control ko naman ito. Tinitingnan ko lang naman yan. Eh, sa isang taon mong gamit, gano'n nakatindi ang damage mo? kung tubig na patak yung, Dok, ang Pero lalim na. nakakalungkot nito, alam ba na, marami ngayong mga tao yung magagalitin. Ay, oo nga, Dok. Yung Maiinitin temperance. ang ulo. Diyan pala yan. At maramdamin. Simpleng bagay lang, pinalalaki na. Sensitive. Hindi na nila makontrol yung tinatawag na brain na dapat ay ating binabantayan. Kaya kung pag-uusapan natin itong tinatawag na sitwasyon na ating kinabubuhayan ngayon, talagang survival of the fittest to. Pati bayan ng dibdib to. Kung hindi ka talaga seryoso, na maingatan mo yung katawan mo at mapangalagaan mo yung kalusugan na pinagkaloob sa iyo, hindi kayang basta bitawan ito. Alam mo yung ibig sabihin ng addict? Ano, Dok? Control ka na nung Isang bagay. na isang bagay yung buhay mo. Napakapangit pakinggan yung word na addicted. Totoo, Dok. Ito yung, Wala ka ng control sa ang tawag sarili nga mo rito, pagka ganun. evil possessed. Ayun lang. You are possessed by Satan.
Kaya, hindi ba, kunyari, cigarette addiction ka, kay Satan yan eh. Addict eh. Puses ka niya. Alcohol addiction. Puses ka niya. Workaholic ka. Puses ka niya. Itong Android, itong mga cellphone na ito. Sino ba naman dito yung kakayanin na magtanggal niyan? Eh kahit na nga may mga edad eh, lagi may katwiran eh. Uy, minsan-minsan lang eh. Tsaka ito na lang yung kasama ko. Kapag kunyari iniiwan ako ng mga anak ko, ng mga apo ko. At least may hawak ako, libangan ko. Oo. Ay nako, mahirap. But anyway, sa ngayon sa survey, wala pang 5% ang kaya nito. Kaya masasabi ko, swerte yung mga taga-bundok. Totoo, Dok. At saka, sang-ayon din Yung sa survey. malayo-malayo. Yung malayo-malayo. At saka sang-ayon din sa survey, mga kaibigan, year 2022, and that was just last year. Unang-una po, the leading country that uses internet is the Philippines. Magiging proud po ba tayo nun, mga kaibigan? Naku, Saka Dok. nagkalat ng ang cell site. Grabe na. Yes. Anywhere you go. Pati nga, probinsya. Meron Talagang na din. wala silang pinapatawad eh. Pero alam mo, Dok, ito talaga, papakinggan natin to. Kasi ito po ang nakalagay sa Messenger of the Lord, page 332. Ang sabi po dito, mga kaibigan, electrical currents in brain and nervous system. In 1934, kanina 1872 tayo, Dok. Ngayon, in 1934, members of the Mayo Clinic staff in Rochester, Minnesota, were discussing the electrical action of the brain. In 1962, Dr. Ernest Weber, president of the Polytechnic Institute, Brooklyn, New York, wrote that he knew of no greater modern wonder than the discovery of electromagnetic waves. Ano yun? Radiation. Radiation. Grabe, Dok. Gusto mo pa, Dok, ng isa? Yeah, go ahead. Ito pa po, mga kaibigan. 1869, Mrs. Ellen G. White wrote, "Whatever disturbs the circulation of the electric currents in the nervous system lessens the strength of the vital powers, and the result is a deadening of the sensibilities of the mind." 3 years later, she declared, "This class, the physical laborers who use the brain powers very little, fall more readily if attacked by disease. The system is vitalized by the electrical force of the brain to resist disease." Humihina, Dok. Ayokong manghina. Yung normal functions ng brain natin, talagang yun yung inaatake. Alam mo, napakatalino talaga ng kaaway. Kaaway, yes. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, ano kaya yung magiging bahagi natin kung paano inform natin itong mga viewers natin na ating bigyan ng daan ito. Dahil nakikita ko namang talagang ito yung tinatawag na message of the hour. Kailangan natin, huwag naman nating kung ba lahat tayo meron ito, lahat tayo guilty rito. Ganun lang bakadali ito na basta na lamang na hindi natin bibigyan ito ng daan para mabigyan natin ng pagkakataon naman na magkaroon ng choice ang maraming mga tao. Kaya kung tatanungin mo, let's do it together. Let's continue doing it. Because I believe marami namang mga open-minded na willing namang, bagaman mahirap, pero ang sabi nga, ang importante, meron tayong choice. Totoo yun, Saka buhay Dok. pa tayo eh. Yes. Saka ang good news dito, nagpapalit ang brain yearly. Diba, 3 months ang dugo, 6 months ang tissue, 1 year ang brain. So once na tayo nagsimula ng panibago, ang Panginoon na yung bahala. Yes, siyang- He will protect His people. Yeah. And also, alam mo, Doc, saying that, no, sa atin pong mga manonood, nabanggit ni Doc yung choice. And one of the powerful verses in the Bible that I have read, for most of us, siguro nabasa na rin natin to, that we need to be as wise as a serpent and meek as a dove. Ano daw? Matalino eh, very cunning, very, tukso. Yung tukso talaga, mapanukso ang kaaway. Kaya tayo, kung mapanukso siya, dapat alam din natin kung paano siya, yung counterfeit. Kasi there is this contrast between good and evil. At kailangan malaman natin kung ano yung good. Kailangan yun yung puspusin natin sa sarili natin. We need to inculcate good things, spiritual things in our lives. Hindi yung pupunta tayo, we are of the world, part of the world,
citizens of the world dahil nga sa mga nangyayari sa ating pong panahon ngayon. But what we need is to prepare and get ready for that heavenly kingdom because kung sino po ang mga naghanda na maging citizens ng heaven na pinrepare po ng ating pong Panginoon, ang siyang makakarating doon. Mabigat ito, yung linya ng kuryente ng utak mo ang sisirain. Yes, totoo Tapos do. ang sabi pa, deadening. Aba, pag sinabing deadening, yung tinatawag na functions nito, ano pang uri ng pagkatao meron tayo? Ito lang yung talagang basihan. Oo, kasi Kung yan ang anong taong- magkocontrol. Kaya nga meron mga tao na buhay na patay. Buhay ang itsura mo. Sumusunod ka Pero lang. yung brain mo, Wala nang function. wala na. Ito yung tinatawag na wala nang value. Ang taong ito, ang tawag dito, abnormal. Nakapailalim ka na sa You look ano. the same. You walk like you. Or you smile. You But just go on in your own reality, way. your brain is already out. And to be honest, pinaka-importante rito, sabi nga nung tatay ko, hindi ko malimutan to. Pag alam mong masama, tanggalin mo. Sorry Totoo That's to. the way my father. Yes, oo. At kung alam mo ang buti, gawin mo. Kung alam mo masama ang radiation, get rid of it. As simple as that. Ganito yung naturopathy. Pag alam mo ang cause ng lung disease mo, yung environment mo, dahil sa kalsada ka nakatira, tapos naninigarilyo ka, kung gusto mong wala ang disease sa baga mo, lumipat ka ng tirahan at huwag ka manigarilyo. Totoo. Yan ang natural medicine. Yes. Alam mo, Dok, sinabi mo yan, yun yung natutunan mo sa iyong father. Ako naman, ito naman ang natutunan ko sa parents ko, especially yung mother ko po. Ang sabi niya naman sa amin, mga kaibigan, mga anak, kung ano yung pangit na ugali or pangit sa amin ng inyong tatay, itapon nyo. Kung ano yung mabuti, yun ang pulutin nyo. Ayun. Kasi totoo yun, Dok, di ba? We have differences. We have different circumstances in life. And lahat tayo, may sarili tayong, alam mo, Dok, nung binabasa ko yung To Be Like Jesus na devotional, nagugulat ako kasi dun mo talaga ma-embrace kung ano yung karakter ng Panginoon. Not just yung sa Desire of Ages kasi yun ang buhay ni Jesucristo. But then, dun natin makikita yung talagang pinupurify tayo, sinasanctify tayo. And we can only do that. We can only follow Him if kung ano po yung senses na meron tayo, ginagamit po natin yun sa tamang paraan katulad po ni Jesucristo. Meron akong kaibigan, ayoko nang banggitin yung pangalan. Na-meet ko siya sa Acropolis kasi during the time, ay yun yung aming pinupuntahan. Siyempre, pag health conscious ka, may spa doon, may steam room, merong dry spa doon. Maraming mga magagawang maganda Amenities, doon. oo. Tapos may namimit ako doon na naninigarilyo na ang yayaman. We are talking about hindi ordinaryong yaman. We are talking billionaires, parang group of people. Naninigarilyo siya. Ang unang-unang naging ko sa sarili ko, siguro Panginoon kaya mo ko Dinala doon. dinala rito para habang nag-gym kami, kwentuhan. Alam ko, naninigarilyo siya. Nung pinaliwanag ko yung causes nito sa brain, sa lungs, saka sa reproductive organ ng lalaki, reproductive organ ng lalaki, alam mo isang bagay na nagulat ako sa kanya. Addict siya sa sigarilyo. Pero nang desisyon niya na ayaw na niya, natanggal niya overnight. Ay, amen. Meron palang ganun Totoo, Dok, kasi Sabi niya- decided ka. Sabi niya, no way, I'm not gonna continue taking this. Ngayon, alam ko na. Ang yaman niya eh. Overnight, tinanggalan sigarilyo, natanggal. Amen. No sweat. Amen. Ganun ang kailangan nating desisyon. Yes. Disiplina. Nalaman mo na talaga itong radiation pala, ganito yung effect sa katawan ng tao. Kung talagang pinapahalagan mo yung kayamanan ng kalusugan mo at kung nakapagpundar ka man ng mga kayamanan, ipagpapalit mo ba sa radiation, iiwanan mo lang ang yung pinaghirapan. Totoo, Dok. Ang problema, maging mainitin ang ulo mo. Magiging indisposition mo, puro mali. Nakakatuwa, Dok, yung nakilala mo doon, kasi sa atin pong mga manonood, isa yon ang napanagumpayan nung kakilala ni Doc ay isa Sabihin ko sa na nga 8 pangalan. laws of health. Wag na, Doc! Ha? Gusto mo ba talagang Eh sabihin? bakit? Positive naman ito eh. Romy sige. Armamento. Ayun, nako. Brother Romy Armamento, Yeah. God Kilala ko, bless hindi you. ito walang halong ito. Dagdag, walang bawas.
Kasi totoo yun eh. Isa yung At witnessing. narinig niya yung ganda ng vegetarian. Amen. Tinalo pa ang ano. Hindi na kumakain ng mga pagkain junk food na yan. Nag-golf nga eh. Laging champion eh. Ayun. Kasi iba talaga ang ganda sa katawan na Ang nadudulot. lakas ng kapong pumalo. Ang almusal lang niya, kamote, saging eh. Amen. Hmm. Alam mo, Dok, hindi natin to titigilan. Eh, hindi pa. Alam mo naman, kaya ako binabanggit to. Eh, siyempre, totoo naman talaga. Yes, oo. Kaya ito tutuloy-tuloy na natin, Dok, sa atin pong mga manonood. Isa Eh, din baka po. pag nadinig niya ito, magtanggal na rin ng Android yan. Oo nga, Dok. Ayan, Anyway. hello po. Ayan, sa atin pong mga manonood, isa pa din po. Pero kung kaya mo kontrolin, okay naman. Huwag naman tayong baka makakala Oo, naman nila. extreme. Masyado naman Oo, tayo. kahit ako naman, mga kaibigan, meron pa din po akong Kanya-kanya yan. cellphone. Kaya lang, kailangan lang po natin ng disiplina. Pero ako talagang hindi ko kaya eh. Oh, kaya talaga. Mahina rin ako. Ayun. At saka, Dok, iba Pag din nandyan na kasi. sa tabi mo, ibang usapan na yan. Kaya importante. Mahina ako. Oo. Kayo, malakas kayo. Ako, inaamin ko, I am not strong ganun enough. strong. I'm weak. Mainam na yung Nagpapakatotoo tayo. Nagpapakatotoo. Yes, oo. Ayan, sa atin pong mga manonood, ito na po, itutuloy na po natin dahil hindi po kami ang nagsabi. According to Messenger of the Lord book, caution in the use of X-ray. Yes. You can read it correctly, mga kaibigan. Nandyan po sa screen natin ngayon, caution in the use of the X-ray. Ellen White not only endorsed the proper use of the X-ray, but she sounded an early warning about overexposure in X-ray therapy. Speaking in regard to new electrical appliances being installed in the Paradise Valley Sanitarium, she said, I was instructed that some connected with the institution were introducing things for the treatment of the sick that were not safe. The application of some of these electrical treatments would involve the patient in serious difficulties, imperiling life. I have been instructed that the X-ray is not the great blessing that some suppose it to be. If used unwisely, it may do much harm. The results of some of the electrical treatments are similar to the results of using stimulants. There is a weakness that follows. bigat ito. Alam mo, Dok, nung nabasa ko to, sabi ko, Panginoon, buti na lang. Hindi ako nagbabalian ng buto, wala akong fracture. Alam mo yun, parang kasi, di ba, syempre, kailangan, yun ang mga ginagamitan ng X-ray, mga kaibigan. Pinag-usapan dito yung yung radiate eh. Radiation, Ang yes. point ko rito, hindi ba uso na ngayon radiation therapy ngayon? Oo, totoo yan, Dok. Pag nagka-cancer ka, nira-radiate. Yes, oo, yan ang radiation. Ano masasabi mo? chemo. Total nurse ka. Ay, alam Siyempre, mo, ang pinag-usapan naman natin dito, kung ano yung makabubuti, hindi para i-down natin kung ano man yung therapy na yan. alam mo, Dok, magbe-base siguro ako dito sa nabasa natin. Kasi, mga kaibigan, hindi naman po sinasabi dito na talagang nakakasama siya. Ang sinasabi po, yung overuse. Ang sabi dito, di ba, babalikan po natin, ang sabi, but she sounded an early warning about overexposure. Kaya nga po, in a year, twice lang. Kasi sa 6 months na yun, dapat isang beses ka lang magpa-x-ray. O bakit? Parang may nakikita akong ano dito eh. Pagka-x-ray, so tatanungin ka pa eh. Nagpa-x-ray ka ba Yes, noong 6 months ago? A year ago? kailangan may ganun no, daw, I'm sorry. assessment. Bakit pag nagkasakit ka? Yun ng lang. cancer ngayon. Totoo, Dok. Kasi session yan, mga Session kaibigan. yan. May Ikaw, kilala ano ako. masasabi mo ron? Dahil... Yan ang talagang mabigat yun, Dok. Mabigat. ito. Kasi alam But niyo, anyway, ito naman tayo. Nandito tayo sa kaalaman pang kalusugan. yes, we are just informing you, mga kaibigan. Kasi even myself, I have a close relative po talaga na nag-undergo po ng radiation therapy. At naging cancer-free siya. I praise God for that, Doc. Pero hindi lang siya nagpa-radiotherapy. Alam niyo po, mga kaibigan, change of diet, 100%. As in green leafy vegetables, as in change po talaga yung diet. Kasi ang purpose naman ng radiation therapy para matuyo yung... Yes, kailangan kasi natin ma-stop. At yun yung tutulong para doon sa fast na pag-stop po ng mga cancer cells na nag-grow at nag-accumulate sa atin pong katawan. Pero always remember na yung karamdaman, lalo na pag cancer na yung ating pinag-uusapan, lagi ninyong isipin na nasa dugo yan. Yes. Pag sinabing natin nasa dugo na yan o cellular DNA problem yan, ibig sabihin yan, dapat nating malaman na yung regeneration process, yung pagpapalit ng bagong dugo, dapat mapalitan yung mga dugong patay na cells.
Kaya pag kumain ka ng more on raw food, ito naman part ng ating ministry, when you are actually eating more on pre-digested or raw food sa ating katawan, nagpapalit ang blood eh. Kaya yung mga dead cells natin ay napapalitan ng mga new cells Yes. na kailangan nating ma-overcome. Kaya pag pinag-uusapan natin yung cellular problem, kumain tayo ng cellular food. Yes. Kung tawagin niya sa modern na, kung tawagin nila ay stem cell. Merong stem cell din ng gulay. At yan mga ang prutas. natural. 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 So when you are eating those kinds of material na sa under category of raw material, then the body will use it right Repair. away Yes. for regenerations and for repair. So I'm sharing this mainly because I know that there's a lot of Filipinos who are suffering with that kind of disease. But number one thing that we must learn, that we must understand why we develop these kinds of disease. By not eating right, living doon sa poor environment, umiinom tayo ng mga hindi naman dapat nating inumin, plus yung stress. At ang radiation natin pinag-uusapan, yung katagalan, pinabababa nito ang ating antibodies. At ang brain natin, wala nang kakayanan para pigilan yung mga pagkain alam naman natin na magiging cause ng karamdaman. Kaya ang masasabi ko, para magkaroon tayo ng natural healing, kung ano man yan, bakit hindi natin bigyan ng chance ang nature? Yes. Na pumunta tayo sa fresh air. Kalimutan natin ang mga dalahin sa buhay. Why not just try the Lord's protocol? They call it natural remedies. Amen. And be able to enjoy the gift of heaven. Amen. Kaya sabi ko nga, maraming mga survivor. Marami tayong mapapalitaan sa Gerson Hospital, dito sa Pilipinas, nang kumain ng raw food, right after eating raw food for 6 months, nabago yung dugo nila. Amen. Bumaba yung cancer cells nila. Amen. Totoo yun. Kaya Doc. wala namang imposible sa Panginoon. Pinag-uusapan natin dito, huwag naman natin kaligtaan yung protocol ng God. Kung pagka minsan doon na lang tayo sa modern technology. Pero ang point natin, nasubukan na ba natin ito? Kaya nga. Na lumipat ka sa lugar na mataas ang negative ion. Kumain ka ng mga hilaw, ng mga blended. Yan ang pagkain ng cells. Yung mga pre-digested food. Yes. At huwag kang kakain ng mga merong process na mga chemical. Na mga pagkain hindi naman talaga Akma sa ating katawan. Alam mo ba na pag kumain ka ng dead flesh, ikaw ba for example, ang tayo namatay, anong tawag? Sa amin sa Bulacan, ang tawag labi. Bangkay. Oo. Hindi na siya yun. Yes. Patay na yun eh. Wala nang hiningi. Ang tawag dyan, bangkay. Ngayon ang tanong, what is the difference? What is the difference within the namatay yung manok? Eh, wala, Dok. Pareho siyang Pag patay. nakasagasaan sa kalsada ang manok, anong tawag dyan? Dead matter. Dead flesh. Walang value. Kakainin mo. Hindi. May tutulong ba yan para i-revive at mag-regenerate ang dugo mo? Wala, Dok. Wala. Eh bakit ipapasok mo pa? Patay na. Oo nga. Yun ang dahilan kaya kung bakit ako nag-vegetarian. Kasi may mga study ngayon na ang katawan natin 100% natural, 100% organic. Anything inorganic or anything denatured must not put it in. Kaya ang sabi nga, ano man ang iyong ginagawa, nagsisikain man kayo o nagsisiino man kayo, piliin nyo yung pagkain totoo. Totoo, Dok. Dumadaan lahat dito to. Kaya pag kumakain ka na, isipin mo muna, anong value? Yung binabanggit mo, yung value. Yes, oo. Favorite May ko value talaga ba yan? yun, Dok. For example, may Lahat. nag-alok sa'yo ng property. Ano bang value yung property na yan? Siyempre, sasabihin ko kung ano yung value. Sabihin mo, kumbaga sa babae, nanliligo ka, tinitingnan mo yung value ng babaeng ito. Ano yung pagkatao nitong babaeng ito, napapakasalan ko. Siyempre, may background check ka. Oo. Ganon din naman ang kababayan, titingnan mo rin yung mga kalalakihan. Ito bang lalaking ito ay merong value? Meron bang itong tinatawag na kakayanan para buhayin ako? Totoo, Dahil ang Dok. trabaho ng kalalakihan, buhayin ng kababaihan. Yan. Kaya maraming mga kababaihan ang maaga nagkakasakit at namamatay dahil kulang sa pera. Naku, ang sakit nun, Dok. Totoo yan. Pero totoo. Alam Yes. bang mga kababayan para mapasaya mo? Ano, Dok? Lalo na pag kami asawa na. Ano, Dok? Apolinaryo. 100? Hindi, yung apolinaryo. Yung color blue. Oo, kailangan niya laging may apolinaryo Naku, araw-araw. plus Papaya zero niya. pala yun. Oo Siyempre nga. sila namamalengke. Oh, Sila totoo nagbabayad, din. Oo nagbabayad nga. ng kuryente. Uy, pero Dok, meron akong kilala. Alam niyo, mga kaibigan, meron din akong kilala na ang mister ang namamalengke. Naglalaba. Tigasaing. Naku, Dok, sana, yon. Pero mali yan. Bakit naman, Dok? Ang tawag namin dyan sa Bulacan, under desire. Naku, aray ko. Yun naman Asthma. pala. O, anong tawag, Dok? Asthma. Asthma. As my wife. As...
Hindi nga. Grabe naman, Dok. Hindi, kailangan talaga naman ng lalaki talaga na kailangan tumayo ka rin. Totoo I-entrega din, mo. Dok. Ang babae, ang trabaho ng babae, siya mamahala ng gawaing tahanan. Yes, at saka nabasa ko yun, Dok, sa Adventist Home, mga kaibigan. Kaya tigilan Totoo na natin yun. yung mga asma-asmang yan. Marami mga kalalakihan kasi puro sa babae binibigay. Kaya yung mga kababaihan tuloy. Alam mo na. Sinisigaw-sigawan na lang kanilang mga Asawang lalaki. Oo Mahal sa nga. buhay. Ayan, so much for that, Dok. Anyway, Alam kaya mo, natin pinag-usapan ito, siyempre, importante ito sa bawat tahanan. Yes. Kaya nga ngayon, naririto na tayo, kailangan nating mapag-usapan talaga yung diretsuhan na dapat nating magawa sa lahat ng ating mga kababayan. yes, ayan. Salamat po, Kasi Dok. love your neighbor. Paano mo mamahal ang neighbor mo kung hindi mo papaalalahanan ito? Hindi ba ang trabaho ng Bible, paalalahanan ng tao? Totoo, Dok. Kaya the more you read the Bible, you will remember the Word of God. At kung hindi ka nagbabasa ng Bible at puro cellphone ang hawak mo, paano malalaman yung mangyayari sa mundong ito? Grabe, Dok. Kawawa tayo. Kaya, kaalamang pangkalusugan, mga kaibigan, is here to inform you about our health. Kaya, sa ating pong pagpapatuloy, mga kaibigan, through the years in Messenger of the Lord, the effects of excessive X-ray radiation in the treatment of disease have become well known. Ano pong nakalagay? Tissue breakdown with a potential risk of anemia, leukemia, cataract formation, and shortening of life. But when used wisely, the positive results of X-ray diagnostics and treatment are incalculable. So now, sensitive populations regarding po sa X-ray po natin or sa radiation natin, mga kaibigan, children and fetuses are especially sensitive to radiation exposure. The cells in children and fetuses divide rapidly, providing more opportunity for radiation to disrupt the process and cause cell damage. That's why, yung atin pong, di ba meron tayong scanner kapag kunyari papasok ka ng mall, tapos yung mga pregnant women, hindi sila pwedeng gamitan nung atin pong ginagamit ng mga security guard na scanner kasi may radiation yon. Grabe, So yan ano? po, mga kaibigan, magkakaroon siya ng effect sa atin pong mga Saka mga mabigat dito anak. yung higher risk dito tinatawag na cancer, yung radiation exposure. Yes. Kaya alam mo naman, pag cancer na, hindi naman ganun kadaling labanan yan. Dami naman talaga namamatay dyan eh. Paano kung hindi na kaya ng katawan mo? Totoo, Dok. Kailangan pa ba nating pagtalunan ito? Naku, wag na. Makinig na lang tayo at Hindi natin sumunod. dapat pagtalunan to. Ang pinag-usapan natin dito, kung ano yung gagawin mo. Nasa sayo na. Yes. Importante, pinakita natin sa kanila na naririto tayo para maibahagi na kailangan tayong mag-ingat. Dahil nandito na to. Ito yung bagyo. Kailangan nating malagpasan itong bagyo. Kailangan malagpasan itong bagyong to. Kaya kung tatanungin mo, konting tao lang naman talaga yung kayang magtanggal ng android. Totoo, Hindi Dok. naman natin ma-expect yan. Konting nga lang tao yung nagbe-vegetarian eh. Konting tao nga lang yung nagka-country living eh. Kasi malungkot sa probinsya. Mas masaya, Dok. Ako sa totoo lang, mas masaya ako sa Sa totoo probinsya. lang, hindi na pinag-uusapan dito how much you have. Hindi pinag-uusapan dito kung ano antas ng pinag-aralan mo. Yes. Ang pinag-uusapan dito, kalusugan at kaligtasan ang kaimportante sa buhay ng tao. Amen. Lahat ng bagay sa mundo, iiwanan lahat natin ito. Sarami ba naman ng mga namamatay ngayon? Yes. Alam mo, napakaraming namamatay sa cardiac arrest Ay, at totoo yan, pulmonary Dok. edema. Totoo yan, Dok. Pero alam mo, Dok, ang bilis talaga ng oras sa ating pong mga manonood. And this is what we want to live in this episode, mga kaibigan, kasi we're talking about radiation, and we must remember that exposure to low levels of radiation does not cause immediate health effects, but can cause a small increase in the risk of cancer over a lifetime. And also, studies show that radiation exposure increases the chance of getting cancer, and the risk increases as the dose increases. The higher the dose, the greater the risk. Conversely, cancer risk from radiation exposure declines as the dose falls. The lower the dose, the lower the risk. Alam mo, Dok, ang sarap pag-usapan ng health. Kasi ito po ang kanang kamay ng atin pong binabasang kasulatan na mula sa ating pong Panginoon. Ngayon, for example, mangangaral ka, na yung ikatlong pabanitang anghel ay kaakibat yung kanang kamay at yung kamay. Paano mo matatapos yung gawain kung walang kamay? Naku, Dok. Kaya ang hindi sabi ni Miss White sa matatapos. 382, ay kalahati lang yung message na binibigay mo. Naku. Eh bakit hindi mo lubusin? Yes.
Magbibigay ka na rin lang ng pabalita, bakit hindi mo pa ibigay lahat? Ito ang gawain natin. Tinutulungan natin ang ating manggagawa dahil ang ating ginagampanan, ito yung kamay ng pabalita. Amen. Alam mo At na. saka, nandito tayo sa Kaalamang Pangkalusugan, mga kaibigan, Kaya nga para Adventist, magtulong-tulong. Kaya happy talaga ako. Kasi may kamay tayo eh. Amen. Hindi lang Panginoon ang dala natin, kundi dala-dala natin yung pinaka-pambukas ng tinatawag na gawain kung paano maibalik ang kabuuan ng ating pagkatao na ang kalusugan ay maging part ito na manatili para ma-enjoy natin kung anong meaning ng buhay. Amen. Alam niyo po mga kaibigan, napakaganda po ng ating pong topic na pinag-usapan ngayong araw pong ito. At lubos po kami nagpapasalamat dahil tinatangkilik niyo po ng lubusan at tuloy-tuloy ang inyo pong pagsisend ng inyo pong mga comment and suggestions and also yung mga prayer request niyo po dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. At hintayin niyo lamang po mga kaibigan dahil tuloy-tuloy po naming sasagutin ang inyo pong mga katanungan, especially yung mga nagko-comment po sa atin regarding po sa kanilang mga sitwasyon ngayon, regarding sa cancer, sa radiation, sa cellphone, sa kanilang pagve-vegetarian. Abangan nyo pong muli ang next episode ng Kaalamang Pangkalusugan next week. Kaya Dok, sa atin pong pagtatapos ay nais po naming ibahagi po sa inyo ang nakasulat po sa The Review and Herald. We cannot depend for counsel upon humanity. The Lord will teach us our duty just as willingly as He will teach somebody else. If we come to Him in faith, He will speak His mysteries to us personally. Our hearts will often burn within us as one draws nigh to commune with us as He did with Enoch. Those who decide to do nothing in any line that will displease God will know, after presenting their case before Him, just what course to pursue. And they will receive not only wisdom, but strength, power for obedience, for service will be imparted to them as Christ has promised. Mga kaibigan, tayo po'y manalangin kasama po si Dokta. Heavenly Father, we want to thank you for a very special way on how we share this kind of preventions that a lot of people, not only in our country, all over the world, are now in danger of not knowing of what the main cause of this health problem, especially by using too much of that gadget and so many new technology that we are using in this modern day. Dear Lord, we pray that you will guide us and you will give us the strength, the power that we can cooperate with you all the way, that we, as God's people of God, continue to do these kinds of work. Guide us always, dear Lord, and give us the strength that we need, and help the people who are around us, especially the leaders that we have, and also the channel, especially the Hope Channel. Dear Lord, please bless this ministry so that we can continue to open the way and bring more souls before you and give the blessings that what you want us to do, especially with people who are especially the people who are watching in this program. Thank you so much for everything, for the love, forgive us for all our sin. And thank you, dear Lord, sa pagmamahal na patuloy ninyo kaming binabantayan. Lagi niyo po kaming subaybayan at palakasin ang lahat ng mga nanonood at bigyan ng kalakasan, kapangyarihan ng lahat kami, Panginoon. Bago dumating ang aming Panginoon sa sanlibutan, ay walang sino man sa amin ang maiwanan, kundi lahat kami magmana ng buhay na walang hanggan. Maraming po salamat sa pagmamahal sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kaibigan, muli po ay naanyayahan po namin kayong samahan po kaming muli next week alas 4 ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladens Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang